Pero kailangan may tumindig laban sa mga ganitong klaseng tao na nagpapakalat ng mga paninira at mga fake news online. Ang dami pong tumatawag sa akin ng mga kaibigan, di ba, mga abogado rin, na nagsasabi na notorious na daw itong babaeng ito, itong abogadong to sa pagkakalap ng mga fake news. At sabi ko nga kung kaya niyang gawin sa akin to at gamitin yung kanyang posisyon, kanyang pagiging abogado, kanyang column sa dyaryo, kaya niyang gawin to kahit kanino. So, paano po yung mga taong walang kalaban-laban, kaya na niyang panindigan hanggang dulo? Kasi yung sa akin, yung kasinungalingan na sinabi niya, pinaninindigan niya hanggang ngayon eh. Kahit nag-post na po ako ng buong video ng aking pagtakbo, yung hinahanap niyang nawawala doon na markers, pinakita ko nandun. Kahit naglabas na ng email sa amin yung New York Marathon organizers, talagang matigas ito eh. Talagang gusto niyang panindigan. Ang binabaligtad pa nga po niya eh, nagpapaka-victim mode pa na siya daw yung biktima at troll ngayon. Paano ka naman hindi kagagalitan ng mga tao? Eh, naninira ka ng puri at nagkakalat ka ng fake news. Grabe ibang klase ibang klaseng mga ganitong klaseng ugali. Itong kulturang to sana matigil na. Kasi ang nangyayari, pag ito kumalat at sinakyan ng iba, minsan nagiging totoo na. Ang hirap maging ganito ang kultura natin sa Pilipinas na isang accusation lang kaya nang kumalat na maging fake news at mapaniwalaan ng ibang tao. Marami na pong nasaktan. Hindi lang naman ako, kung ako lang okay lang pero yung mga mahal ko sa buhay, dinamay pa niya si Rian. Siyempre, mahal ko si Rian, kailangan ko ipagtanggol eh. Ayun na rin niya pansinin pero ramdam ko na apektado rin eh. Pamilya ko, nanay ko, mga kapatid ko, ang dami niyang nasaktan na tao. So, lumalaban lang ako para dito. Kailangan ko sila ipaglaban dahil hindi ko alam anong point nito eh. Sa dinami-dami ng tumakbo, kami pa pinag-iinitan. Sabi ko nga, sanay ako sa hirap. Nag-travel kami Pilipinas, papuntang New York para i-represent yung charity na Smile Train. Sabi ko nga I represent a charity institution that helps children with cleft palate. Matagal ko na itong ginagawa, ilang taon na. Sisirain mo. Dapat nga mag-apologize ka sa mga batang to, sa mga tao, sa mga supporters mo. Pinagpiestahan niyo pa kami sa mga comment section ng mga kaibigan niyo. Alam mo, hindi ko maaalis sa utak ko na talagang meron talagang nag-motivate dito para gawin to para sa akin. Lawyer to eh. Diba? Do you think this is politically motivated? Hindi malayong isiping politically motivated yung ginagawa niya sa akin. Kasi nga lawyer siya eh. Sinong kliyente niya sa Maynila, napapaboran ng aking pagkasira. Tsaka kung ang pagtakbo ko lang sa marathon ang punteriya niya, bakit niya kinokonekta sa pagtakbo ko sa Maynila? Sinasabi niya, in question daw ang aking integridad, ang aking pagkatao dahil tumatakbo ko sa Maynila. Yun yung nakalagay sa article niya. Nakalagay pa sa comment section niya na she's worried daw. Nag-aalala na siya dahil kung kaya ko itong gawin, kaya kong gawin sa Manila. Grabe, napunta from marathon, from charity, dinala mo sa usapang politika. Sino kliyente mo? Sino kasama mo sa pagtakbo mo na kaibigan para utusan ka na sirain ako? Tigil mo na yan. Sabi ko nga, this will be the last time I'm gonna talk about her. Ayoko na pag-usapan to. I will let my lawyers deal with this. At sana magsilbi itong lesson sa mga plano pang may mga tao pang planong manira.